Shen Linfeng. Anong ginagawa niya rito? Shen Linfeng. 10 taon. Hindi mo pa, di ba? Tinatanggap ang katotohanan na, bangkarot ka na? Alam mo ba kung anong klaseng lugar ito? At naglakas loob kang pumunta rito? Hindi, nandito ka para mag-apply bilang gwardiya, di ba? Kayong dalawa pala. Ang pagpunta ko rito ngayon ay para lang bumili. Alam ko. May nagsismis siguro na ikakasal na ako. Kaya nandito ka. Para makisakay sa tagumpay ko. Anak, ikakasal ka na? Kailan? Umalis ka riyan. Umalis ka na. Karapat-dapat ka bang maging ama ko? Sa ngayon, ako ang anak ni Iwang sa Star Technology. Ang katulad mo, isang hamak, mababang uri ng tao. Wala akong kinalaman sa'yo, kahit kusing wala. Hindi ko inaasahang pagkatapos ng lahat ng taong ito, ang mga mukha ninyong mapagpanggap ay hindi nagbago kahit kay Titing. Ikaw na hampas lupa. Anong karapatan mo para humusga sa amin? May nakakakita ang langit. Kung noon pa, hindi ako umalis ng maaga, ikaw na walang kwentang hampas lupa. Hindi ko sana nakilala ang napakagandang pag-aasawa. Tingnan mo ito. Hindi mo pa ito nakikita dati, di ba? Isang imbitasyon na may gintong gilid. Pagkatapos magpakasal siksiyao lang, kami ay magiging isang tao na hindi mo na maaabot. Maging matalino ka. Kung magkita tayo muli sa hinaharap, umalis ka na lang sa harap ko. Gusto kong makita kung anong klaseng biyenan ang nagbigay sa'yo ng lubos na tiwala para magpakapalalo sa harap ko. 1-1. Ang taong pakakasalan mo ay si Mo 1-1. Bakit ka ganyang kasabik? Tingnan mo ang anak ko ngayon, ang galing-galing na. Nakahanap pa ng mayayamang biyenan. Naiinggit ka? Buti na lang noong mga panahong iyon. Sumunod sa akin ang anak ko. Kung sumunod sa iyo siya, walang kwentang tatay. Ngayon, baka nasa construction site siya. Nagbubuhat ng mga ladrilyo. Alam ba ng pamilya mo ang mga mukha ninyong suplado? Eh ano naman kung alam nila? Ang anak na babae ng pamilya mo ay lubos na napapamahal na sa anak ko. Lubos na. Siya lang ang pakakasalan niya. Alam mo ba ang dote ng pamilya mo? Mabibigla ka sa halaga. Ang stocks at property pa lang. Sapat na para sa isang dukhang tulad mo. Para kitain sa 10 buhay. Sige na, ma. Bakit ka pa nakikipag-usap sa basurang tulad niya? Ano pa ang saysay? Hindi niya naman maiintindihan ang mga ito. Pagdating ng panahon, magkakaroon ako ng kontrol sa minamahal na anak ng pamilya mo. Pagkatapos, ang kumpanya ng pamilya mo ay magiging atin. Kaya hindi ba kayo natatakot? Nasabihin ko sa pamilya mo ang totoong mukha ninyo? Shen Linfeng, umihi ka at tingnan mo ang sarili mo. Ang kalagayan mo ngayon, isang bangkarote, puno ng utang, at dukha. Sa tingin mo maniniwala sa iyo ang pamilya mo? Tigilan mo na ang pangarap. CJ, dahil ikaw ay aking tunay na ama, naaawa ako sa iyo. Kapag naagaw ko na ang pamilya mo, maaawa ako at aalagaan ka. Gusto mo, ipakilala kita sa isa sa mga tagalinis ng Mu Corporation. Paano kung kayong dalawa ang makitira ng magkasama? Hindi na kailangan. May asawa na ako. Nagpakasal ka. Nagpakasal ka nga talaga. Kaya mo bang harapin ako at ang nanay ko? Shen Linfeng, ikaw ay isa lamang, taong itinapon ko. Kung wala kaming mag-ina, anong disenteng babae ang mahahanap mo? Huwag kayong makialam. May sasabihin ako sa inyo. Ayon sa aming kasunduan sa diborsyo noon, kapag nag-asawa na si Shen lang, ang obligasyon kong sustento ay automatikong matatapos. Kaya simula ngayon, hindi na ako magpapadala ng sustento sa inyo. Bakit? Shen Linfeng, napakatuso mo. Gusto mong umatras? Sasabihin ko sa'yo, kahit na nag-asawa si Xiao lang, o ikaw ay nagpakasal sa isang bulag na babae, ang sustentong ito ay kailangan mong ibigay. Huwag mong isiping makakawala ka sa amin, mag-ina. Ma, hindi na kailangang mag-aksaya ng salita sa kanya. Ayaw niyang magbigay. Titignan na lang natin. Anak, alam mo, ang iyong stepfather. Sa ibabaw, siya ay napakasikat. Pero sa totoo lang, siya ay napakaramot. Nitong mga nakaraang taon, kung hindi dahil sa kanyang pagiging tanga na nagbabayad ng sustento ng regular, ang buhay nating mag-ina ay hindi sana naging maginhawa. Mukhang ang backer na hinanap mo noon ay hindi ka pinabuhay ng maginhawa. Ang konting sustentong ito mula sa akin, isang maliit na halaga para sa mga taong tulad ninyo na halos umabot na sa langit. Hindi ba't parang patak sa dagat lang ito? Kalokohan.
Sino ang may pakialam sa iyong pera? Ako. Ang manugang ng Mu Group. Ang pamilyang Mu, lahat sa hinaharap, ay magiging akin. Kung ayaw mong magbigay ng pera, lumayas ka. Ituturing kitang patay na. Mabuti. May ambisyon, pero tandaan mo, ang sinabi mo ngayon. Dahil sa malapit na hinaharap. Ikaw ang magmamakaawa para makita ko. Magmamakaawa ka para lang makita ko. Teka, Ano ba ang ginagawa mo? sinabi ko bang pwede kang umalis? Ano? Nasaktan ba kita, at ngayon gusto mo nang tumakbo? Huwag mong isipin na yung kaunting child support ay makakapagbanta sa amin. Bakit hindi mo tingnan ang sarili mo sa salamin? Karapat-dapat ka ba? Malapit na akong maging manugang ng pamilyang Mu. Tingnan mo ang kahabag-habag mong dating sarili. Kailangan mong malaman ang lugar mo. Huwag mong isiping makikinabang ka sa akin. Makikinabang sa'yo? Ang nanay mo ay laging saplada. Tumakas kasama ang pera. Gaya mo ngayon. 10 taon na ang nakalipas, at hindi ko inasahang mamana mo ang kanyang pagiging gold digger ng ganap. Ang kapal ng mukha mong insultuhin ang nanay ko. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ang pamilyang mo ay isang prestihiyosong angkan. Ang pinahahalagahan nila ay reputasyon at ugali ng pamilya. Kung malalaman nila na oportunista ka at ganitong klaseng tao, bakit pa nila iaaprubahan ang relasyon mo? Ano ba ang gusto mo? Gusto mong guluhin ang engagement banquet ko, ganoon ba? Sayang. Hindi ka man lang makakalapit sa engagement banquet. Hindi mo man lang maaabot ang mga tarangkahan. Iyon ay pribadong estate ng pamilyang Mu. Matandang lalaki ka. Hindi ka makakapasok. Talaga? Sige, tayaan kita. Tatayan kita na sa malapit na hinaharap. Ikaw ang magmamakaawa sa akin. Panaginip lang yan. Binabalaan kita. Huwag mong sirain ang mga plano ko. Kung hindi, puputulin ko ang lahat ng ugnayan sa'yo. Yan mismo ang gusto ko. Tiningnan ko ang imbitasyong ito. Nagpalit ka na ba ng apelyido sa Chen? Hindi ko inakala na ikaw at ang nanay mo ay nagpakahirap ng ilang taon nang hindi man lang makakuha ng apelyido. Iyon ay dahil. Huwag mo akong paliwanagan. Wala akong pakialam dyan. Ang taong tulad mo na hindi kinikilala ang sariling ama, walang kwentang aso, ay hindi karapat-dapat na magtaglay ng apelyidong Shenko. Isang kasulatan ng pagputol ng ugnayan. Ipapadala sa iyo ng abogado ko sa lalong madaling panahon. Buwisit. Sige na anak, huwag mo nang patulan yan. Malas, bakit hindi ka nalang umalis? Teka, CJ, pero siya. huwag mo nang isipin yan. Ang pangangatawan ng taong ito. Parang kamukha ng tatay ko. A lang. 1-1. Hello, tita. 1-1. Well, mag-usap kayong mabuti. Di na kayo abalahin ni tita. Magpakita kang mabuti. Anong nangyari? Bakit ang putle mo? Oo nga pala. Sino yung kausap mo kanina? Wala lang. May nagtanong lang ng direksyon. 1-1. Bakit mag-isa ka lang dito? Hindi ba't sa coffee shop tayo magkikita? Gusto kitang bigyan ng sorpresa. Oo nga pala. Talagang di mo mahuhulaan gaano pinahahalagahan ng mga magulang ko ang engagement banquet natin. Sa bukas na banquet, nagpa siya ang tatay ko na ibigay ang 5% ng shares ng Moose Group bilang engagement gift sa'yo. Ano? 5% ng shares. SHH. Hinaan mo ang boses mo. Nakasalalay lahat yan sa performance mo bukas. Sinusunod talaga ng nanay ko, ang tatay ko. Kung di masisiyahan ng tatay ko, ang shares mo, mawawala. Huwag kang mag-alala. Talagang masisiyahan ako kay Dan. Nga, Maligayang bati. ang bagay na bagay kayong dalawa. Ang galing. Ang perpekto ninyong magkasintahan. Mga kaibigan, pakiupo na po. Ang ating engagement banquet ay magsisimula na. CJ. 1-1. Ang iyong si E lang ay talagang ibang klase. Ang paghahanda nitong engagement banquet sa isang napakamaharlikang private resort. Talagang tunay ang pagmamahal niya sa iyo. Ito pa lang ang simula, sabi ni E lang. Ibibigay niya sa Moose Group ang 5% ng shares para sa iyo. Ang galing talaga ni Ilang. Ang 5% shares na ito ay isang napakalaking engagement gift. Talagang kahanga-hanga. Tama, pagkatapos ng kasal, hindi ba ang Moose Group ay magiging imperyo ng pamilya Chen sa hinaharap?
pakiasikaso naman kami. Talaga nga. Tama, pakiasikaso naman kami. Siyempre naman. Sa hinaharap, magtulungan tayong lahat. CJ, Siyempre, CJ. A lang. Narating na ng mga magulang ko ang entrance. Papasok na sila. Sa harap ng tatay ko, dapat talagang mag-iwan ka ng magandang impresyon. Ang pinakamagandang impresyon. huwag kang mag-alala. Ang batang ito, si Ilang, ay palaging masunurin at maunawain mula pa noong bata. Tiyak na magugustuhan siya ng tatay mo kapag nakilala siya. Dumating na ang chairman. Nanay. Bakit mag-isa ka lang? Nasaan si tatay? Si tatay lang ang iniisip mo. Para sa regalo sa kasunduan, sa oras na ito, malapit na siyang dumating. Ma'am, nandito ka na rin. Tingnan mo, lahat ng bisita ay dumating na. At malapit na ang magandang oras. Bakit hindi tayo ang magsimula? Ano? Hindi pa dumarating ang ama ni Wanwan. Paano tayo magsisimula? Nagmamadali ang pamilya mo. Wala ka man lang basic na manners. Nanay. Tita, huwag kang magkamali ng intindi. Tama lang naman. Hindi ako naging maasikaso. Ang ama ni Wanwan ngayon, kailan siya darating? Ang seremonya ng kasunduan, kailan ito magsisimula? Ma'am, huwag kang magalit. Paupuin muna natin ang lahat. Wanwan, hindi ba siya ang stepfather mo? Naghihintay ba siya rito? Chen lang. Hindi ko papayagan na pag-usapan mo siya ng ganyan. Kahit na stepfather ko siya. Pero noong ang aking ina ay, nasa bingit ng pagkalugi ang kanyang kumpanya. 3 araw at gabi siyang hindi natulog. Tumulong sa aming kumpanya na malampasan ito. Noong ako ay may sakit, nasa tabi ko rin siya. Inaalagaan ako. Kung hindi mo man lang maipakita ang pinakabatayang paggalang. Sa tingin ko, hindi dapat maganap ang kasunduang ito. Hindi. Wanwan, mali ako. Una, tawagan mo si tatay. At tanungin mo kung nasaan siya. Wanwan. Ang engagement banquet ngayon. Ang boses na yon. Mali ang narinig mo. Bakit ka absent? Natatakot ako baka maging awkward ang status ko at makasakit ng iba. Anong pinagsasabi mo? Ikaw ang tatay ko. Wanwan, sandali lang, kausapin ko si Dad. Paano ka makakasakit ng iba? Ang presensya mo rito ay karangalan namin. Lahat ng mga distinguished guests na nandito ngayon ay nag-aabang na makita ka. Kung hindi ka darating, ang engagement banquet natin ay maghihintay lang sa'yo, kami ni Wanwan. Taos pusong umaasa na masasaksihan mo ito ng personal. Sige. Magkita na lang tayo mamaya. Ayos yan, Dad. Pumayag si Dad na dumalo. Personal na salubungin si Dad. Talagang naisip mo ang lahat. Biological father man o stepfather. Basta't mapapabango ko ang aking billionaire stepfather. Magagawa kong may secure ang posisyon ko sa Mu Corporation. Pagkatapos, Uulitin ko ito. Kung hindi mo ito mapapasa. Ang kasal natin. huwag kang mag-alala, Wanwan. Siguradong masisiyahan ang tatay mo ng husto. Ang iyong stepfather. Para na ring tunay kong ama. Palagi kang marunong magsalita.
Hindi lang ako ang pupunta. Kasama ko ang nanay ko. At ilan pang kamag-anak. Para sasalubungin siya ng buong giting. Bilisan mo na. Kumusta na? Ang stepfather ni Wanwan, talaga bang darating? Kanang talukap ng mata ko'y, kumikislot buong umaga. Sana walang maging problema. Huwag kang mag-alala. Basta't magkasundo tayo ngayon. At makuha ko ang mga shares. Nanay, sa buong buhay mo. Ikaw ang aasahan ko. Kumusta po, Chairman? Dumating na ang bilyonaryo. Tay, narito ka na rin. Nanay, Anong sabi ko sa'yo? Anong sabi ko sa'yo? Tatay mo. Palaging nauuwi sa tatay mo. anong ginagawa mo rito? Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Nandito ka para sirain ako, di ba? Shen Linfeng. Ano nang ginagawa mo rito? Ang kahabag-habag na ex-asawa, wag mo nang sabihin sa akin. Magbabalikan kayong dalawa? Kalokohan. Paano ako makikipagbalikan sa kanya? Sa ganitong masayang okasyon, napakaganda pa ng suot mo. Sa tingin ko, nandito ka lang para manggulo. Umalis ka. Kung hindi ka aalis, tatawagin ko ang mga bodyguard. Hoy, kayong dalawa. Huwag kayong mag-akala. Nandito ako para dumalo sa engagement party ni Wanwan. Nakasuot ka lang ng magandang damit, akala mo sosyal ka na. Ang tatay hinaki ni Wanwan. Pero dito sa Jiangsheng, isa siyang malaking tao. Ano ba ang akala mo sa sarili mo? Nagpapanggap ka ba rito? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, wala akong pakialam kung paano. Nakarating ka rito, pinapayuhan kitang, umalis ka na agad. Kung hindi, pagdating ng biyanan ko, at nakita kang nagkakagulo ka rito. Ang mga kahinatnan, ay hindi kayang tiisin ng isang matandang hampas lupa, na tulad mo. Mali ka. Hindi ako ang pumunta rito ng kusa. Ikaw ang tumawag sa akin. Nang paulit-ulit nagmamakaawa kang pumunta ako. Sinabi mo pa nga, kung hindi ako pupunta, maghihintay ka magpakailanman. At gusto mong masaksihan ko ang iyong kasalukuyang masayang sandali. Naalala mo pa ba? Impossible. Nagsisinungaling ka siguro. Ang engagement party, sino bang sismosong kamag-anak? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ang kapal ng mukha mong magpanggap bilang biyanan ko, ang lakas ng loob mo. Kung nagpapanggap man siya o hindi, madali lang naman alamin yan. Tumawag ka lang sa sinasabi mong biyanan at malalaman mo na. CJ, ipaparamdam ko sa'yo ang pagsisisi. Lin Feng, nakarating ka na ba? May naging problema ka ba sa daan? Ayos lang. Nasa pintuan na ako. Pupunta na ako dyan. Sige. Kumonekta ba? Abala ang linya. Pero ang biyanan ko, sobrang abala talaga. Normal lang na hindi makatawag. Ikaw naman, Shen Linfeng. Ang galing mong umarte. Muntik na akong maloko mo. Hindi ka naniniwala sa akin, di ba? Eh bakit hindi mo subukang tumawag ulit? Di ba malinaw na ang lahat? Gusto mo pang maglaro sa akin? Siyaw lang. Huwag kang padalos-dalos. Maraming bodyguard ang pamilya mo. Bakit ikaw pa ang kailangang gumawa? Malapit nang dumating ang biyanan mo. Bago siya dumating, dakpin mo si Shen Linfeng at gapusin mo sa harap ng lahat. Para maitatag ang iyong otoridad. Pagdating ng biyanan mo, Pupurihin niya ako dahil matino ako. At tinulungan ko siya. eksakto. Baka kung masaya siya, ang shares na ipinangako niya sa'yo ay madagdagan pa.
Tama ka. Mga gwardya, hulihin niyo ang taong ito na nagpapanggap bilang biyenan ko. At isang nagkasala sa engagement party. At dakpin siya. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob. Sinong may lakas ng loob? Boss, ito, kilala mo ba siya? Hindi ko siya kilala. Kaka-rating ko lang dito. Si Miss Wanwan lang ang kilala ko. Ang aura ng ginoong ito ay pambihira. Binayaran kayo ng pamilya mo para manood ng palabas, ano ba siya? Para mag-atubili kayo. Magkilos na kayo. Ito. Inupahan kayo. Para protektahan ang may-ari ng mansyong ito. Hindi para protektahan ang mga asong nangaagaw ng atensyon sa may-ari. Tinatawag mo akong aso. Shen Linfeng, kapag napangasawa ko ang anak ng pamilya mo, magiging akin din ang mansyong ito. Magiging amo ko rin kayo. Ngayon, inaatasan ko kayo. Nabaliin ang mga binti nitong siraulo. At gapusin siya. Ang sinumang hindi kikilos. Mag-impake na at umalis. Mga walang kwenta. Ako na mismo ang magtatanggal ng peking balat mo. Shen Linfeng, hindi mo mapipigilan ang akin at ng anak ko. Malaking kapalaran. Bakit sila nag-aaway? Ito. Hindi na ako ang tatay mo. Ang paggalang na ito mula sa iyo ay hindi ko kayang tanggapin. Kung hindi ka kikilos muli, tatanggalin kita. Kilos! Talaga bang kikilos ka? Gino, kitang-kita kung hindi ka ordinaryong tao. Ngunit dito sa teritoryong ito, dapat sundin ang mga utos. Boss, paumanhin. Kanina mo sinabi na si Chen lang ang amo ninyo, kaya't kayong lahat ay nakikinig sa kanya, tama ba? Kaya ngayon, sinasabi ko sa inyo, ako ang tunay na may-ari. Ako ang may-ari ng mansyong ito. Nasa akin ang susi. Nasa kanya talaga ang susi. Ang galing, totoo nga. Sino ang nakakaalam kung totoo siya o peke? Kumuha siya ng sirang susi, sabing siya ang boss, at naniniwala kayo sa kanya? Nasaan ang utak ninyo? Kinain ng aso. Tingnan niyong mabuti. Ako, si Chen lang, ang inyong manugang. Sa pamilyang Mu, ang magiging may-ari ng mansyong ito. Ano ba siya? Isang sinungaling na galing sa kanal. Para lokohin kayong lahat. Ginoong Chen, hindi naman sa hindi kami naniniwala sa inyo. Tingnan ninyo ang kasuotan ng ginoong ito. Ang kanyang pagdadala. Hindi ito ordinaryong tao. Ito. Dahil hindi naman siya ang may-ari ng mansyon. Kung bisita siya ng pamilyang mo, isang bisita, hindi rin natin kayang saktan. Peke lahat yan. Paano ko siya hindi makikilala? Isang taong gipit. Nagpapanggap lang. Hintayin niyo. Makakahanap ako ngayon ng magpapatunay. Naaalala niyo ba lahat ng pamamaraan? Steward Lin, sinasabi ko sa iyo ngayon na pumunta ka agad sa pasukan ng mansyon. May nagpapanggap sa biyanan ko at nagkakagulo doon. Pakiusap, paalisin mo siya para sa akin. CJ, pupunta ako dyan agad. Narinig ba ng lahat yon? Malapit nang dumating si Steward Lin kung hindi pa kayo kikilos para ipakita ang inyong katapatan. Kapag dumating na si Steward Lin, wawasakin ko ang inyong mga kabuhayan. Tigil! Tigil! Kayong lahat tumigil. Shen, Tagapangasiwa Lin, tamang-tama ang pagdating mo. Itong walang kwentang basura na nagpapanggap bilang aking biyanan. Ayusin mo na agad. nga pala. At itong mga duwag na ito, gawin mo silang mga bodyguard sa pamilya mo. Tanggalin silang lahat. May hindi ba pagkakaintindihan? Hindi mo ba ako naiintindihan? Hindi ka ba marunong umintindi ng salita ng tao? Isang hamak na mababang uri ng tao na nagpapanggap sa aking biyanan. Anong pagkalito ang naroon? Narito ang aking biyanan. Kung hindi mo ito naayos ng maayos, kaya mo bang harapin ang mga kahihinatnan? Pero, Tagapangasiwa Lee. Noon, ang mga pondo at pagsisikap na inilaan ko para sa iyong MBA. Nasayang lang ba lahat?
Ganito ba ang pamamahala mo sa pamilya mo? Nagsasalita ka lang ng kung ano-ano. Shen Linfeng, ang mga tagapangasiwa ng pamilya mo, ay pawang mga dekalibreng talento. At nag-aral sa mga nangungunang institusyon. Sa maliit na kita mo, kaya mo bang pondohan sila? Ito lang naman. Tagapangasiwa Lin, hindi mo kailangang magpatawad sa kanya dahil sa akin. Narinig kong desidido at mabagsik ka. Kung gayon, gusto ko talagang malaman. Tagapangasiwa Lin, paano mo ako pakikitunguhan? Humihingi ako ng paumanhin, Tagapangulo Shen. Ito ay aking pagkukulang sa pamamahala. Handa akong tanggapin ang anumang parusa. Tagapangulo Shen, Siya nga si Tagapangulo Shen. Tinawag nga niya siyang Tagapangulo Shen. Tingnan mong mabuti, ang nakatayo dito ngayon ay ang tunay na may-ari ng mansyong ito, si Shen Linfeng. Siya si Chairman Shen. Ang galing. Nga, paano nangyari yon? Ma, stepfather na pala ni Wanwan yon. Tapos na ang lahat. impossible. Alam ko kung sino talaga siya. Nagtutulungan kayo para magpanggap. Sinisiraan ang engagement banquet ng anak ko. Hindi ba? Ikaw na to. Binabaliktad mo ang mga pangyayari. Ako. Loko ka. Ikaw. CJ, Butler Lin. Kaya pala pinoprotektahan mo ng husto. Kaya pala, kasintahan mo pala siya. Ikaw, tumahimik ka. Mabuting tao si Chairman Shen. Hindi ko hahayaang siraan mo siya. Sinisiraan. Shen Linfeng. Naalala ko noon. Gusto kitang irekomenda bilang tagalinis sa pamilya mo. Tinanggihan mo. Palibhasa ikaw pala ay isang aso mo rin. Tingnan mo ang larawang ito. Ang tanda na nito. Matagal na kayong nagtutulungan, Matagal na kayong nagtutulungan, di ba? Ang galing niyong magkunwari. Talagang walang hiya. Grabe na ito. Anong kalokohan ang sinasabi ninyo? Ang larawang ito ay mula nang mag-sponsor si Chairman Shen sa mga mahihirap na estudyante para makapagtapos. Kinunan ito nang siya ina-interview ng mga magasin at pahayagan dahil marumi ang isip ninyo. Kaya lahat ng bagay ay nakikita ninyong marumi. Butler Lin. Pwede mo akong pagbintangan. Pero ang insultuhan ng isang babae na nakatayo sa sarili niyang mga paa sa pamamagitan ng sarili niyang kakayahan ay nagpapakita ng tunay mong pagkababoy. Ikaw, isang bangkarote at dukha. At siya, isang estudyanteng galing sa nayon sa kabundukan. Alam na ng lahat, kahit gamit lang ang daliri sa paa, kung anong klaseng kalokohan ang meron kayong dalawa. Nga. Sino ba ang nakakaalam kung anong kalokohan ang meron sila? Kung hindi kayo naniniwala, tingnan ninyo ang likod ng larawang ito. Ang likod ng larawan ay mula ng may interview si Chairman Shen. Nakasulat lahat ito ng malinaw, puti at itim. Impossible ito. Ginagamit nila ang mga peking bagay na ito para lokohin ang mga tao. Gusto lang nilang bumili ng oras hanggang dumating ang biyenan mo para samantalahin ang pagkakataon, para makalapit at makakuha ng benepisyo. Talagang ignorante ka. Nandito mismo sa harap mo si Kishen. Kalakalan, Yishen. Huwag kang maniwala sa babaeng ito. Magkasabwat siya at si Shen Linfeng. Tama. Tagapangasiwa Lin, inabuso mo ang iyong kapangyarihan sa pagpapapasok ng isang salbahe sa loob ng manor. Pagdating ng biyenan ko, talagang papahiyain ko kayong lahat. Sa kahihiyan. Ang laki ng mga salita mo. Kung gayon, gusto kong makita. Kung paano mo ako papahiyain, paano mo ako ihihiya. Ginoong Lin. Nandyan pa sina Wanwan at Muching sa loob naghihintay sa akin. Mauna na ako. Sa iyo na ito. Esan. Ano nang nangyayari? Ikaw, bakit siya umalis? Anong nangyayari? Paano siya nakapasok ng ganun? Dati, dahil sa paggalang kay Binibini Wanwan, pinakitaan kita ng lubos na paggalang. Sino ang mag-aakala na ikaw ay ganito kabulag, mayabang at ignorante, nakakasakit kay Ginoong Shen? Kayo ang dapat paalisin. Bakit nakatayo pa kayo dyan? Paalisin ninyo sila para sa akin. Paalisin sila. Opo, ako ang bida sa engagement banquet na ito. Gusto kong makita kung sino ang maglakas loob. Ang mga taong ito ay lahat na bighani ng babaeng ito. Possible. Sila ay lahat may kinalaman sa kanya. Kailangan nating tawagin si Wanwan at ipagtanggol tayo niya. Nanay, tama ka.
Tara na, bilisan natin. Bilisan ninyo, habulin sila. Bilis, bilis, tara na rin tayo. Shen Linfeng. Hinto ka dyan. Shen Linfeng. Hinto ka. Sino ang sumira ng engagement banquet ko? Ang dalawang iyon ay parang baliw. Hindi ko sila mapigilan. Pigilan ang kalokohan. Pagdating ng aking kasintahan, makikita ko kung kayong mga tauhan ay maglakas loob pa ring maging mayabang. Gusto kong makita kung sino ang maglakas loob. Para paalisin ang kanyang kasintahan at ang kanyang magiging biyanan. Kaninong tono ang ganito kayabang? Para paalisin ang aking 1-1 na kasintahan at biyenan. 1-1. Dumating ka rin. Ang inyong pamilyang mo ang nagpalaki sa mga taong ito. Dahil may takip ang pamilyang mo, nandito sila para insultuhin ako at ang nanay ko. Hindi ba't sinundo mo ang tatay ko? Paano naging ganito ang resulta? Naalala mo ba ang sinabi ko sa'yo noon? Mayroon akong tunay na ama. Tinalikuran niya ang kanyang asawa at anak. Hindi niya ako pinahalagahan kailanman. Kamakailan lang. Hindi ko alam kung paano niya nalaman na ikakasal na tayo. Nagsiselos siya. 1-1. Ako at ang nanay ko ay naghirap ng napakaraming taon. Hindi niya kami inalagaan. At ngayon, walang hiya siyang nagpakita. Sinusubukang kumapit sa amin at makinabang. Natakot kami na kung ganito siya kumilos, baka ma-offend niya ang mga biyenan at masira ang reputasyon ng pamilyang Mu. Kaya't sinubukan naming kausapin siya ng mahinahon. Pero lalo lang siyang lumala. Ang pangangatawan ng taong ito, parang pamilyar. Hindi ko alam kung anong mga daya ang ginamit niya para makipagsabuatan sa inyong butler. Sila ng dalawa, nagsabuatan. Iniinsulto ako at ang nanay ko. At sinubukan pang palayasin kami ng nanay ko. Hindi po ganoon, miss. Tingnan mo, magkayakap pa rin sila ngayon. Naglalandian. Sige, gusto kong makita kung sino ang may lakas ng loob sa teritoryo ng aming pamilyang mo na maghasik ng gulo, mangapi sa aking nobyo at sa aking magiging biyenan. Humayo ka. Tingnan natin kung gaano kakayabang. 1-1. Bagamat, ama ko siya sa dugo. Yun lang ang meron siya, isa lang siyang, ganap na, taong walang kwenta. Hindi mo kailangan para sa akin, tawagin siyang tatay. Anong pinag-iisipan mo? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ama ko siya, Shen Linfeng. Ano ang sinabi mo? Tay, bakit ngayon ka lang dumating? Naiinip na si nanay sa loob, hindi mo man lang sinagot tawag ko. Ito, ano ba talaga ang nangyayari? Baka naman, ang bagong asawa ni Shen Linfeng ay ang ina ni Mu 1-1. Ay naku, paano siya napakaswerte? Hindi ko siya papayagan. 1-1. Kumalma ka. Huwag kang magpaloko sa kanyang. Mukhang tapat at maayos na itsura. Mapagkunwari lang yan. Dali, kausapin mo na, ang biyanan mong babae, na makipaghiwalay agad sa lalaking ito. Itigil mo na yan. Dad. Ano ba talaga ang nangyayari? Yung tinatawag mong fiancé, sabi niya, paalisin niya ako sa mansyong ito, at sabi niya pagdating ng biyenan mong lalaki, sisira niya ang pangalan ko. At mula noon sa Jiangcheng, Wala na akong pwesto, hindi ba? Nagsisinungaling siya. 1-1. Makinig ka sa akin. Sinisiraan niya ang samahan natin. Naiinggit siya sa akin. 1-1. Pinagtatanggol mo siya, ako ang sinaktan mo. Naniniwala ka sa kanya, pero hindi sa akin. Dahil wala akong ama. Mula pa noon ng bata ako, gaano karaming pangungutya ang dinanas ko. Gaano karaming pagwawalang bahala ang natanggap ko. Dapat alam mo ito. At ang nanay ko, siya ang nagpalaki sa akin mula pagkabata. Akala niya wala akong maasahan. Kaya wala siyang magawa kung hindi mag-asawang muli. Gaano kahirap ang pinagdaanan niya, hindi ako nagsisinungaling. hindi ba tama yon? Pagkaraan ng napakaraming taong paghihiwalay, ang galing mong magsisi sa iba ay talagang umunlad. Alam mo pa nga kung ilang taon na, ang nakalipas mula nang huli tayong magkita. Pero hindi kita galit kahit kailan. Tay, kung papayag ka lang. Huwag. Ang isang salitang yon, ang tay.
Hindi ko kayang tiisin. Ay naku. Ay naku. Kasalanan ko ito, anak. Na pinagdaanan mo ang lahat ng hirap na ito. Kung alam ko lang na magiging ganito. Ang tatay mo noon, kahit bugbugin niya ako hanggang mamatay, hindi ako hihiwalay sa kanya. Kahit bugbugin niya ako hanggang mamatay, hindi pa rin ako makikipaghiwalay sa kanya. Hindi ko talaga inaasahan. Na isa pala siyang mananakit sa pamilya. Dapat mamatay lahat ng mananakit sa pamilya. Ang perang kinita niya, malamang, galing sa masamang paraan. Tama, talagang hindi galing sa mabuting pinagkukunan. Hayaan mo akong sabihin sa'yo, kung ako ang 1-1 na ito, uuwi ako, at paiigtingin ng nanay na makipaghiwalay sa kanya. Ang ibig sabihin lang, Hindi ba? Ang ibig sabihin makipaghiwalay ka na agad sa kanya. Ano ba talaga ang nangyayari? Magpanggap ka pa. Lin Feng. Paano mo nasabi ang mga ganoong malamig na salita? 1-1. Dilat ang mga mata mo at tingnang mabuti siya. Hindi talaga siya mabuting tao. Tama. Dad, alam kong hindi ka ang klaseng tao na sinasabi nila, pero si Chen lang at ako, 2 taon nang nagde-date. Hindi siya karaniwang klase ng tao na nagsisinungaling tungkol sa iba. Baka mayroon bang? Hindi pagkakaunawaan. Simple lang. Ang mansyong ito ay maraming nakakabit na kamera. Kasama na ang lugar na ito. Lahat ng kanilang sinabi at ginawa kanina ay malinaw na mare-record. At magiging malinaw na ang lahat. May tao. Tingnan ang footage ng surveillance. Director Shen, Miss. Tungkol sa area ng Balconahe, dahil sa kakagawa lang na pag-upgrade ng system, baka hindi pa naayos ng maayos ang surveillance. Dad. 1-1. Ito ang tadhana. Hayaan na ang nakaraan. Kaya naming tiisin ng nanay ko ang hirap. Wala yon. Hindi kami magtatanim ng galit. Tama. Pamilya tayong lahat. Dahil nasira ang surveillance, ako at si Xiao lang ang magpapakumbaba. Mamuhay tayo ng payapa at masaya. Okay. Dapat ko talagang sabihin, ang kapal ng mukha mo. Talaga, nakakamangha. Pwede kang pumiling hindi magmalasakit, pero ang kinabukasan at kaligayahan ng anak kong babae, dapat kong pangalagaan. Ang surveillance sa entrance ng Manor ay pansamantalang hindi talaga gumagana. Ngunit, ang dashcam ng sasakyan ninyo at ang mga smart surveillance system sa paligid ay pinakamataas ang klase. 720°, walang dead angle, real-time monitoring, at nagre-record at nag-upload sa cloud. Lahat ng nangyari kanina ay mababawi ko ngayon. Kunin niyo ang basurang ito na nagsasalita ng kalokohan, at basagin niyo ang mga binti niya para sa akin. Gapusin niyo siya, isang sinungaling na gumapang mula sa imbona. Anong klaseng tao ba siya, para mag-atubili kayong lahat? Ako mismo ang magtatanggal ng peking balat mo. Sige na, Baka kung masaya ako, dadagdagan ko pa ang shares ninyo. ikaw na taong bagsak. Nagmamagaling. Butler Lin, kaya pala pinoprotektahan mo ng gusto. Kaya pala, lover mo pala siya. Makinig ka sa paliwanag ko. Hindi ganoon. Chen lang. Punong-puno ka ng kasinungalingan, at ang kasakiman ay nasa ugali mo, sa ganyang hindi maayos na asal ng pamilya. Ang aming pamilyang mo ay hindi makikisalamuha sa mga tulad mo, sa anumang paraan. Ipinapahayag ko na ang engagement ngayon ay kinansela. Mula ngayon, ikaw at ako ay wala ng koneksyon. 1-1. Huwag, mali ako. Mali talaga ako. Naguluhan ako sandali, at nagsabi ng mga kalokohan. Mahal na mahal kita, huwag kang magalit, okay? Patawarin mo ako ngayon. Hindi ako mabubuhay nang wala ka. 1-1. Ang pag-aasawa ang pinakamahalagang pangyayari sa buhay. Isang bagay ng prinsipyo, at hindi ka dapat magkompromiso kung magagawa niya ang mga ganyang bagay para sa shares ngayon. Pagtataksilan ka niya sa hinaharap para sa mas malaking benepisyo. Tumahimik ka. Shen Linfeng. Anong karapatan mo para mag-utos dito? Hindi mo pinapansin ang sarili mong anak, at pumunta ka rito para maging stepfather sa anak ng iba. Anong klaseng masamang lobo ka ba nagpapanggap? At anong karapatan mo para makialam sa aming pag-aasawa, tungkol sa aming pag-aasawa, nag-uutos, at nagsisitsismis? Kung karapat dapat siya o hindi. Hindi yan para pag-usapan ninyong dalawang dayuhan. May kwalifikasyon ba siya? Hindi kayo ang dapat humusga, dahil mga dayuhan kayo dito. Muching. Bakit ka lumabas? Naghihintay ako sa loob at hindi kita mahanap. Nag-alala ako.
Ginang, mula nang bumaba ng kotse si Chairman Shen, pinipigilan na nila siya roon. Marami silang masasamang sinasabi. Ang kapal ng mukha ninyo. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatan? Naguluhin ang asawa ko rito. Ma, hindi ganyan ang nangyari. Si Shen Linfeng ito. Siya ang nakalimot sa dating samahan. Siya ang nag-iwan sa asawa at anak. Ayokong lokohin kanya. Kaya ako nagsalita ng kaunti. Ginang, hindi mo talaga kilala si Shen Linfeng. Sa hinaharap, tiyak na ipagkakanulo ka niya at magluloko sa labas. Pinagkakatiwalaan ko ang ugali ni Linfeng. Wala nang mas nakakakilala sa kanya kaysa sa akin. Hindi ikaw, isang babaeng mapagpanggap, ang dapat humusga sa asawa ko rito. At ikaw, kung alam ko lang, na ang nob yung sinasabi ni Wanwan, na ambisyoso at determinado, ay ang taong walang utang na loob na samugat kay Linfeng noon, hindi ko talaga papayagan ang kasal na ito. Wanwan, ma, nagkakamali ka. Paki-explain naman sa akin. Ang 2 taon nating relasyon ay hindi peke. Mahal na mahal kita talaga. Si Shen Linfeng ito, nagpanggap siyang mahirap para ako'y mapasama. Gusto niyang paghiwalayin tayo. Pinasama. Kung paano mo inapi at pinagbantaan ang tatay ko. Nakita ko lahat iyon. Ang pag-ibig na laging sinasabi mo, ay puro kalkulasyon lang. Ma, pa. Ang kasal na ito, Akala mo talaga. Talaga bang akala mo? Ang galing-galing mo. May Wang Corporation na sumusuporta sa iyo. Kung wala ka, gustong pakasalan ng Jiangsheng ang anak naming babae. Kung magagawa mong tratuhin kami ng ganito ngayon, magsisisi ka. Ipasa ang utos. Wakasan ang pakikipagtulungan sa Wang Corporation. At saka, ang mga kumpanyang nakikipagnegosyo sa Wang Corporation, ilagay sila sa ating blacklist. Gusto kong makita, mula ngayon, sino sa Jiangsheng ang maglalakas loob na sumuporta sa'yo. Shen Man, ang tapang mo, para bastyusan si Jishen. Umalis ka na rito agad kasama ang walang kwentang anak mo, at maglaho ka, maghihiwalay na tayo bukas. Huwag ka nang umasang, makakuha ng kahit sentimo sa akin. Ma, Tapos na. Tapos na ang lahat. Anak. Ayaw na sa atin nila Wang. Wala siyang ibibigay na pera sa atin. Paano na tayo mabubuhay mula ngayon? paano nangyari ito? Hindi ito ang gusto ko. Wanwan, nagkamali ako dahil sa ating nakaraan. Pumayag ka na ituloy ang engagement banquet na ito. Pwede ba? Gagawin ko lahat ng gusto mo. Chen lang. Wala ka ng pag-asa sa pagitan natin. Mula nang pagtaksilan mo ako, wala ng relasyon. Wala ng relasyon. Tatay. Mali ako. Nabulagan ang paghusga ko sa kasakiman. Tatay. Pero ako lang ang iyong. Patawarin mo ako ngayon. Kaya ngayon mo lang nalaman na anak mo ako? Nang sabihin mong lumayas ako kanina, hindi mo ba naisip kung kaninong anak ako? Ako ang gago. Tatay. Pwedeng-pwede mo akong paluin o murahin. Pero hindi mo ako pwedeng iwan. Tatay. Shen Linfeng. Ako ang iyong tunay na anak. Ako rin ang iyong tanging tagapagmana. Ang yaman mo ay laging may parte para sa akin. Gusto mong wala akong makuha. Panaginip lang yan. Chen Man. Sabihin mo sa akin, si Chen lang ba? Si Chen lang ba ay tunay kong anak? Ano ibig sabihin yan? May iba ba siya nang mag-asawa ulit siya? Sabi ko nga, mukhang hindi siya kamukha, di ba? Mukha nga siyang hindi anak niya. Bakit hindi siya nagsasalita? Kaya sa lahat ng mga taong ito, hindi ba naloko ang ama? Naku, hindi ba siya niloko? Shen Linfeng. Tigilan mo ang paninirang puri dito. Si Xiao lang, ang tunay mong, talagang anak. Ganun ba? Yumaman ka na, di ba? Nakakasagabal na kami ng anak ko sa'yo, hindi ba?
Paano naman nagkakaroon ng ganoong lalaki sa mundo? Nagkayaman na. Ayaw nang kilalanin ang sariling anak. At pati, ang dating asawang nagtiis kasama niya, ay pinagsitsismisan pa? Huwag kang magsalita ng ganyan. Si Lin Feng ay talagang hindi taong basta-basta nagsasalita. Shen Man. Kung ano ang totoo, alam mo sa sarili mo. Ano ba talaga ang totoo? Alam mo naman kung ano ang nangyayari. Nanay. Pamilya tayong lahat. Huwag nating gawing masama ito. 1-1. Iisa lang ang tatay natin. Pagkatapos ng kasunduan, dobleng pagdiriwang na ito, isang tunay na masayang okasyon. Kapag kami ay nakatakda na, ang lahat ng ito, pag-uusapan natin mamaya. CJ, Ikaw. halika, mga mahal kong kaibigan at pamilya, pasok na tayo ngayon. Tara na, pasok na tayo sa loob. Tigil. Hindi ako nag-aalala sa pagkawala. Pero ang kasal ay bagay na napakahalaga. Hindi ito dapat paglaruan. Si Wanwan ay mahalaga sa akin. Hindi ko siya papayagang magpakasal sa isang taong may masamang hangarin at hindi kilalang pinagmulan. Shen Linfeng, huwag mong ipilit ng sobra. Talaga. Hindi ka ba natatakot? Nasasabihin ng mga tao na hindi mo matanggap ang sarili mong anak? Paulit-ulit mong sinasabi na siya ang sarili mong anak. E paano kung ganito, tayo, sa harap ng lahat ng narito, magpa-DNA test? Hindi natin pwedeng gawin iyon. Hindi pwede. Bakit? Takot ka pa ring mabuko. Ang 20 taon mong kasinungalingan. Bakit ma? Bakit hindi? Hindi ba ako? Siya lang. Anak ka talaga niya. Mayaman na siya ngayon. Gusto lang niyang gamitin ang paternity test. Para hiyain tayo. Bukod pa riyan, hindi ka ba natatakot? Nadayain niya ang resulta. At iwanan tayong mag-ina. Tama si ma. Gusto mo lang akong alisin. Gumawa-gawa ka pa ng ganyang katarantadong dahilan. Hindi ba ako anak mo? Noong 7 taong gulang ako, muntik na akong mamatay sa ospital. Ipinagbili mo ang ari-arian ng pamilya Shen at lumuhod ka para makiusap sa doktor na iligtas ako. Noong 3 taong gulang ako, inaapi ako ng mga siga, ipinagtanggol mo ako. Yung peklat sa noo mo, nandyan pa, di ba? Sabi mo dapat may pananagutan ang lalaki. Ibigay mo sa akin ang mana ng pamilya Shen. At, Sige. Magpatuloy ka. Magsalita ka. Tuloy lang. Magpatuloy kang magsalita. Bakit ka huminto? Dahil ba ako ay napakabuti sa'yo kumpara sa kung paano mo itinrato ako? Nahihiya ka ba? nahiya. Ano nang dapat kong ikahiya dahil na mabuti ka sa akin? Kaya anak mong tunay ako. Kung hindi, sinong tanga ang magsasakripisyo ng ganito kalaki para sa anak ng iba? Ako yung tanggang yun. Ibinigay ko ang lahat. Pinalaki kita ng mahigit 20 taon para lang tulungan ng ibang tao magpalaki ng anak na hindi kanya. At nagpalaki ako ng isang walang utang na loob na tulad mo. Ngayon, dito, hinihiling ko na dito, lahat ay maging saksi para sa akin. Siya, si Shen lang, ay hindi kailanman naging anak ko. At ako, si Shen Linfeng, dito, ay puputulan ng lahat ng ugnayan sa kanya. Wala na tayong relasyon. Shen Linfeng, anong ebidensya ang meron ka na hindi ako tunay na anak mo? Nagsasalita ka lang ng kung ano-ano. Na ayaw mo na sakin. Sa tingin ko, ayaw mo lang magbigay ng pera. Gusto mo ng ebidensya, di ba? Madali lang yan. Hoy, tignan nyo. Otto, May mga litrato pala talaga. Meron talagang mga litrato. Tignan nyo. paano ka nagkakalakas ng loob? Tingnan natin kung paano ka makakalusot dito. Walang hiya. Ito, ang mga lalaking nakakarelasyon ng nanay ko, habang wala ako sa biyahe. Eh ano ngayon? Gusto mo bang anyayahan ko sila, para harapin ka? Ma. May iba ka palang lalaki sa likod ni Papa. Nakikipagtalik ka sa iba. Lahat ng malapit ko nang makuha, sinira mo lahat. Lahat ng inaasam ko, sinira mo. Siyaw lang.
Huwag kang makinig sa kalokohan niya. Wala sa negosyo ang tatay mo noon. Nag-uusap lang kami. Nag-uusap lang. Tama. Ilan lang yang litrato? Ano ba ang mapatutunayan yan? Shen Linfeng. Huwag mong isiping makakalusot ka. Sa ilang litratong iyan, anak mo si Xiao lang. Ikakansela muna ang engagement party ngayon. CJ, bigyan mo kami ng kalahati ng yaman ng pamilya. Kung hindi ako aalis ngayon. Tama na. Tunay bang anak ni Lin Feng, si Shen lang? Ang salita mo lang, ay walang saysay. Gusto mo ang yaman ng pamilya, di ba? Pumunta tayo ngayon din, sa isang autorisadong institusyon para magpatest. Kapag lumabas na ang resulta, malilinaw na ang lahat. Hoy! Hindi na kailangan. Hoy! Shen Linfeng. Kinakabahan ka na ba? Ayaw mo lang talagang magpa-test. Alam mo namang mabuti na anak mo si Xiao lang. Hindi mo ito maitatanggi. Ang totoo. Natatakot ka lang na mapatunayan ng resulta ng paternity test na mali ka. Hindi ako natatakot. Sa tingin ko lang, nasayang lang ang oras. Dahil ang tunay niyang ama ay nandito mismo. Nandito siya. Sino? Lumabas ka. Tigil. Shenman. Tingnan mong mabuti. Ang taong dapat mong tawaging daddy ay siya. Ang taong dapat mong tawaging ama ay siya. Ito, wala akong kinalaman dito. Nagkakamali kayong lahat. Kaya siya pala. Kaya siya ang tunay na ama ni Chen lang. Paano nangyari na siya? Anong ginagawa mo rito? Shen Linfeng. Nababaliw ka na ba? Malayong pinsan ko siya. Tigilan mo ang pagpaparatang sa amin. Tama. Pinag-initan mo pa rin kami. Noon, iniwan mo ang asawa't anak mo. At si Tioximen, ang nag-alaga sa amin araw-araw, ang sumuporta sa amin. At ngayon, binuhusan mo lang kami ng maruming tubig. Sumuporta. Kaya kayong dalawa, pareho kayong kaliwete. Yun din ba ay suporta? Tao. I roll up ang kanilang kaliwang manggas. At ipakita ng malinaw sa lahat. Opo. Eksaktong magkapareho. Itong marka ng kapanganakan. Ang obvious na marka ng kapanganakan, talagang tunay niyang ama ito. Mga pagkakataon lang ang lahat ng ito. Mga totoo na magkapareho. Marami naman yan. Pagkakataon. Mabuti. Kaya hayaan mong ipakita ko sa'yo ang isang bagay na mas coincidental pa. Hoy, anong ginagawa niya? Ano nang ginagawa niya? Ano nang ginagawa niya sa mga bulaklak? Ano ba ang gusto niyang gawin? Hoy, tingnan ninyo. Ano nang problema dito? Magkapareho pa kayo ng sintomas ng allergy sa pollen. Magkamukha sila. Semen Wei. Ano ba ang nangyayari? Magsalita ka. Ako. Zeman Wei. Bibigyan kita ng 1 minuto. Kung ang iyong pamilyang Zeman ay makakaligtas hanggang ngayon, ay nakasalalay sa iyong pagganap ngayon. Umalis ka sa harap ko. Director Shen, makinig ka sa akin. Sinasabi ko sa iyo, siya ang dahilan. Lahat ay dahil kay Chenman. Siya ang unang nanulsol sa akin. Anong klaseng tao ito? Nangyari ba talaga ito? 1 beses lang sa amin. Hindi ko inaasahan. Kung alam ko lang, si Xiao lang ay anak ko. Talagang. Director Shen, sumpa ko. Ang isang tulad ni Chen lang, na walang utang na loob, at walang puso, talagang hindi ko siya kikilalaning anak ko. Director Shen, ipagpaumanhin mo ako, patawarin mo ang aming pamilyang Zeman. Paalisin mo na kami, nakikiusap ako sa iyo. Impossible. Ito ay talagang imposible. Ang natitira na lang ay ang ulat ng paternity test. Tao. Director Shen, narito ang ulat. Ang ulat. Ang bilis lumabas. Ang bilis talaga lumabas. Totoo ba ito? Pwede ba naming makita? Pwede ba naming makita ang resulta? Siya nga ba o hindi?
Tay, ano naman kung hindi tayo tunay na mag-ama? Pwedeng palitan ko ang apelyido ko ng Shen ngayon din. Ang pinakamagandang bagay na naranasan ko sa buhay. Pero hindi mo ako pwedeng iwan. Nalalaki ang nanay ko. Nagkamali siya. Walang hiya siya. Kung sa tingin mo'y marumi siya, pupunitin ko ang relasyon naming mag-ina. Ngayon, gusto mo akong palayasin. At ikaw lang ang mabubuhay ng maayos? Huwag kang magpadala sa kanya. Plano niya ang lahat mula pa noon. Pagkatapos ng kasal, lulubugin niya ang new group. Tumahimik ka. Sasabihin ko, Shen Linfeng, hindi mo pa alam ano? Milyon-milyon na ang ninakaw niya sa pondo ng new group. Ano? Ang tapang pala niya. Sinabi pa nga niya sa akin na kapag wala na ang mga magulang ni Muwanwan, sasamsaman niya ang ari-arian ng pamilya. Gagamitin niya ang pera ng pamilyang Mu para humanap ng maraming babae. Hanggat gusto niya, hindi niya kailanman itinuring ang anak mo bilang tao. Shen lang. Hamak at walang hiya ka, taksil at walang utang na loob. Bulag na bulag talaga ako noon, nang mahulog ako sa'yo, sa basurang tulad mo. Wanwan, makinig ka sa paliwanag ko. Tao. Magkano ang ninakaw ni Chen lang? Ibabalik niya ang bawat sentimo. Tatay. Naalala mo pa ba ito? Noong nagkasakit ako nung bata pa ako, halos 3 taong gulang na ako noon. Sa isang gabing nagyelo, lumuhod ka sa harap ng templo, magdamag kang nakaluhod, ang anting-anting na pinagsumamo mo. Sabi mo, iyon ang mag-iingat sa akin. Mahigit 10 taon na. Suot ko pa rin ito palagi. Tatay, lagi kitang iniisip. Tatay, alam kong hindi mo kayang iwanan. Ako ang iyong anak. Ang ugnayan nating mahigit 1 dekada. Lin Feng. Shen lang. Ang ugnayan nating mag-ama. Natapos na 10 taon na ang nakalipas. Tatay, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Talagang alam kong nagkamali ako. Mula ngayon. Sa lungsod na ito, ayaw ko nang makita kayo ng anak mo. Asawa. Ang iba pang mga bagay ay ipagkakatiwala ko na sa'yo. Butler Lin. Kontaken mo agad ang Finance Department ng Mu Group para maliwanagan ang mga detalye ng pagnanakaw ni Chen Lang. At habulin ang buo niyang pananagutang kriminal. Wanwan. Alam mo, para sa ating dating relasyon, hindi ako pwedeng makulong. Kapag nakulong ako, wala na ako. Director Shen, maging maawain ka. Talagang alam kong nagkamali ako. Hindi lang dapat alam mong nagkamali ka, dapat alam mo na ang paggawa ng mali ay may kapalit, inay. Sagipin mo ako. Magsalita ka, ako ang anak mo. Hindi mo ako pwedeng baliwalain. Huwag mo akong tawaging nanay. Ikaw, walang kwenta. Kung hindi dahil sa iyo, paano tayo makakarating sa ganitong kalagayan? Ang pag-anak sa iyo. Dahil lahat ito sa'yo. Tinuruan mo akong hamakin ang mahihirap at mahalin ang mayayaman mula noong bata pa ako. Tinuruan mo akong magplano para sa pera. Kung hindi, paano ako naging ganito ngayon? Ngayon, ako ay isang hindi kilalang anak sa labas. Ako'y wasak na. Hayop ka. Paano mo ako napatay? Tama na. Dalhin mo siya palayo. 1-1. Hindi na kailangan. Malungkot para sa taong ganito. Hindi ito sulit. Medyo takot lang ako ngayon. Naniniwala ako na magiging katulad ako ni nanay, at makakita ng lalaki, isang lalaking katulad mo, isang mabuting lalaki. Tiyak na magagawa mo. Kapag nandito na si tatay mamaya, wala nang mananakot sa'yo. Paano kung samantalahin ang pagkakataon? Ngayon, ipagdiwang natin ang iyong kaligayahan. Una, sound team, paki-confirm ulit yung background music. Gusto ko yung love song ng mga magulang ko. Yung piece sa piano. Pangalawa, yung flower wreath sa entrance. Siguraduhin ulit. Pangatlo, ano? Nawala na ang bride at groom. Hindi makontak ang mga phone nila.
Itigil muna ang ginagawa ninyo. Anong flower room, restroom, room? Hanapin sa lahat ng lugar. Bilis. Opo. Saan napunta ang tatay at nanay ko? Malamang nababaliw na si Wanwan. Ang dami niyang effort sa pag-decorate ng manor. Tapos tayo, tumakas. Muching. Hindi ka talaga babalik dahil sa puso ng anak natin yung effort eh. Alam ko ang intensyon ni Wanwan. Pero para sa akin, kahit anong grand ceremony na pinanood ng lahat, hindi importante. Ang importante ay nakasama kita sa sandaling ito. Oo, tulad lang nito. Ayos na.